Hello mga kapatid, magandang gabi. Maraming salamat for joining sa ating evening broadcast na Experiencing Breakthrough with Brad Calix. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong opportunity tonight to study together. Sa tingin ko, yung makatulong sa ating Christian life, yun po yung kulang sa atin mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, pagkagabi yun ho yung ating pinag-uusapan. Ano yung mga bagay-bagay na makakatulong sa atin bilang Kristiyanong Katoliko? Opo. But before that, mahalaga manalangin muna tayo mga kapatid at hingin natin ang gabay ng ating Panginoon. At gagamitin po natin yung panalangin na act of faith sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Oh my God, I firmly believe that you are the one God in three divine persons, Father, Son, and Holy Spirit. I believe that your divine Son became man and died for our sins, and that he will come to judge the living and the dead. I believe this and all the truths which the Holy Catholic Church teaches, because you have revealed them, who can neither deceive nor be deceived. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang gabi mga kaibigan. Maraming salamat for joining sa ating evening broadcast. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. At pagbati muna sa lahat ng mga kaparian natin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po. At sa lahat ng mga shares ng ating videos, magandang gabi mga kapatid. Salamat po for your perseverance. At salamat sa inyong pananalangin para sa ating broadcast. This is our ministry. Si Brad Calix po ay dakilang servant lang ng ating Panginoon. Hindi po tayo ang boss ng broadcast na ito. Tayo po ay mouthpiece lang ni Jesus. Opo. At yung gustong sabihin ng Lord ay sinasabi lang ho natin sa Catholic community. Kaya nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong ganitong avenue para matuto tayong lahat, gabayan tayo ng banal na espiritu, ma-experience nating sabay-sabay as we journey together. Importante ho yun. We have to journey together. Sabay-sabay po tayo, walang iwanan. Etong buong taon ng 2025. Mga kapatid, didiretso na po tayo sa ating pag-uusapan, Experiencing Breakthrough through Catechism. Yun po yung ating topic for tonight. Ano po ba yung Catechism mga kapatid? Ang Catechism po, ayon po sa dictionary, it is a summary of the principles of Christian religion in the form of questions and answers used for the instruction of Christians. Ito po yung pinakabuod ng mga prinsipyo ng Kristiyanong pangrelihiyon na ang sistema ay tanong at sagot, yung catechism. At ito po ay ginagamit para po turuan ang mga bagong mananampalataya. A series of fixed questions, answers, or precepts used for instruction in other situations. Mga kapatid, nasa aking harapan ang catechism na binabanggit natin. Na this is the Catechism of the Catholic Church. Ito po ay regalo sa akin ng aking parish priest na si Very Reverend Father Luan Torrefranca ng San Juan Nepomuceno dito po sa Sumag. Diyan po ako miyembro mga kapatid. At ito po ay niregalo niya sa akin, itong Catechism of the Catholic Church. May pahina po yan na 828 kasama po yung subject index. Kung kayo po ay mapapasyal sa Catholic bookstore, ito po ay may halaga na 500 pesos. Medyo makapal po siya, as you can see. Now, ito po yung kailangan natin mga kapatid na bigyan ng importansya. Of course, number one, we need to have this Bible. Ito po yung Bible na ito ay isa lang sa mga Bible ng mga Katoliko. Claretian ho yung gumawa nito. Publishing. Ito po yung basic na Bible natin mga kapatid. Tawag ay Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, Revised Edition. Na-revise na po yan mga kapatid.
Claret Publishing Group po yung gumawa niyan. Nasa close to 500 po ang bili ko nito, mga kapatid. Makapal po yan at yan po ay ating dapat basahin. If you are a serious Catholic, kailangan meron ka nitong Bible, kapatid. Mag-invest po kayo. Nakabili nga po kayo ng cellphone na mamahalin eh. Ito, 500 lang. Pagkatapos, may Bible po kayo, hindi dapat mawawala ito. Itong Catechism of the Catholic Church. Kung wala ho kayong pambili nito na 500, po pwede ho kayong pumunta ro sa inyong website sa 5 pesos, dyan po sa inyong lugar. Pwede nyong puntahan ang website natin na The Holy See. Ray Agaton, magandang gabi. God bless, kapatid. Maribe Cabato Largo, salamat ate for joining. Si Arturo Pagatpatan, maraming salamat po. At sa iba pa, medyo mabilis po yung akyat ng pangalan nyo, hindi ko na humahabol. Opo. So yun po encouragement natin sa inyo, mga kapatid. If you are really serious sa Catholic faith natin, you should have etong dalawa na ito. Alan Janeta dyan sa Hungary. God bless, kapatid Alan. Kailangan meron kang Bible, basic yan. Hindi pwedeng wala kang Bible, kapatid. Ang isang estudyante ng Panginoon dapat may sword. Physical na sword, may dala ka. Mag-invest po kayo. Kayang-kaya nyo po ito, napakamura lang ho nito. Corazon Gagi, magandang gabi po. Mga kaibigan, pag-uusapan natin tonight yung kahalagahan ng catechism. Kapatid naman, Zulweta Breeze II. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ng apelido mo, kapatid eh. Breeze II. Opo. Mga kapatid, meron pong 4 na katangian ang catechism. May 4 po na katangian yan. Una po ay mag-focus tayo rin sa pinaka-essential. James Regalario Sabino, magandang gabi. Ano po ba yung essentials ng catechism? 3 ho yan. Creed, nasasummarize po yan sa creed, commandments, saka sacraments. Creed, commandments, saka sacraments. Pagka binasa mo itong Catechism of the Catholic Church, dito nakalagay yung doktrina natin ng Catholic faith. So, importante may kopya ka nito, kapatid. Liban sa Bible na Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition, Revised Edition, meron ka rin Catechism of the Catholic Church o CCC. Ano ang rason? Yun po kasi nagpapaliwanag eh. Yun po yung pinaka-guide natin. Hindi ho tayo pwedeng mag-personal interpretation kasi pag ginawa natin yan, etong taon na to, pag nag-personal interpretation ka o nag-private interpretation, malamang at malamang gagawa ka ng bagong sekta. At yung sekta na yan, ipaparehistro mo yan sa SEC. At syempre, ikaw yung leader niyan eh. Ikaw yung founder. So, magkakaproblema tayo niyan. Hindi natin kailangan bumuo o gumawa ng panibagong sekta. Isa lang po yung church na gintukod sa Ginoo, ang Catholic Church. Kaya po mag-stick na po tayo dyan. All we have to do, etong 2025, meron kang Bible at meron kang Catechism of the Catholic Church. Basahin mo ng basahin yan, kapatid. 3 beses ko na nababasa ito, back to back. 828 pages. Nung unang basa ko rito, mabilis lang, in-skim ko lang ito. Pangalawang basa, dahan-dahan na. Pangatlo, medyo mas dahan-dahan kasi gusto ko ma-absorb yung letra por letra na binabanggit ng Catechism of the Catholic Church. Ganun po yung estudyante, mga kapatid, kasi if you want to grow, if you want to experience breakthrough through catechism, you have to invest. May pera na katapat yan eh. Kailangan meron kang disiplinang ibibigay dyan. Kasi pag wala kang disiplina, hindi po tayo mag-grow, hindi tayo magmamature. Papalo lang yung taon na ilang taon na kayo, 15, 20 years, 30 years, wala kayong alam.
Hindi ho po pwedeng wala tayong alam, mga kapatid. Tandaan nyo, yung homily ni Father, bitin tayo dyan. 20 to 25 minutes lang yan. At most of the time, yung homily ni Father, more on practical side. Wala ho masyadong binabanggit sa catechism. Wala ho. So, dito ho, pinagsusubukan natin sa ating broadcast, dahan-dahanin po natin ito. Na hopefully itong isang taon na to, at least madadaanan natin. Okay? Yung catechism. Tatry po nating daanan ng dahan-dahan. Opo, yun po yung encouragement natin. So, mag-focus tayo doon sa essential. Ano po ba yung essential? Yung creed, commandments, saka sacraments. Mahalaga sa atin, mga kapatid, yung tatlo na ito, yung creed, commandments, sacraments. Ate Montejo, magandang gabi ho. Ganon din kay John D. Densing. Maganda po ito, yung binabanggit nyo, yung kay Father Mike sa YouTube. Opo. Maganda po yan. Nakita ko na rin ho yan, yung kanyang video. Now, aside dito, siyempre, kung may mga pari kayo nakikita sa YouTube, puntahan nyo. Kasi ito, personal ito, na ikaw nag-aaral, nagbabasa eh. Of course, hindi naman natin magigets yan. Maski na ako, hindi ko naman nag-gets kagad eh. Up until now, medyo hindi pa ganon. Kasi hindi pa ganon. Kaya ako, liban dito, nasa YouTube din ako. Nasa Catholic Answers din ho ako. May mga pinupuntahan ako na, yun nga, kailangan may time ka talaga eh. Hindi pwedeng wala kang time. Raydan Garcia, bro, magandang gabi. Sabi niya, Brad Calix. God bless. Mga kapatid, mahalaga po sa atin na ma-develop yung Christian virtues. Pag sinabi natin Christian virtues, ito po yung moral goodness, yan po yung excellence. Again, sabi ko nga po sa inyo, now I'd like to see, ang goal natin dito sa experiencing breakthrough. Now I'd like to see Catholics who are not only good Catholic but also godly Catholic. Sa good, okay na tayo rin sa good eh. Ang dapat nating repasuhin, bigyang pansin po, panahon, pananalangin, at effort, how to be a godly Catholic. Opo. Yung tatlong virtues sa atin bilang Katoliko, yung faith, hope, and love, yung virtues na yan dapat matutunan natin. Hindi ho nakukuha yan ng isang linggo. Hindi rin ho nakukuha ng isang taon yan. It takes many years para ma-develop itong faith, hope, and love. Agaton Ray Alfante, magandang gabi. Etong faith na ito, importante ito sa ating Christian life. Yung hope, importante ito, mga kapatid. At yung love. Etong tatlong virtues na ito ay lubhang napakahalaga sa atin bilang Katoliko. Kung maintindihan lang po ito ng mga Katoliko sa Pilipinas na kailangan ko pala talagang sentrohan yung pananampalataya ko kay Jesus, ganon din sa kanyang salita, sa Catechism of the Catholic Church, sa turo ng simbahan, importante yung faith, importante rin po yung hope, yung pag-asa. Yung pag-asa kasi, kailangan patuloy mo itong na-experience sa buhay natin bilang Katoliko. At syempre yung love. Hindi po pwedeng overemphasize tayo sa faith. Wala tayong hope and love. Hindi naman po pwedeng overemphasize tayo sa hope na wala tayong faith saka love. Hindi naman po pwedeng overemphasize tayo sa love pero wala tayong faith saka hope. Etong faith, hope, and love na Christian virtues ay dapat magawa natin ito. Sonet Senas, magandang gabi. Kay Diki Kabantugan, maraming salamat po. Kay Stalwart, Ben Hong, maraming salamat po. Mga kapatid, dyan po yung kasama sa essential. Yung creed, commandments, and sacraments. Etong virtues, Christian virtues, yung faith, hope, and love ay napaka-importante. Mga kapatid, meron tayong Catholic faith. Junior Cornel, magandang gabi. Watching from Buhangin, Davao City, God bless, ang sabi niya. Ano ba yung objective ng catechism, mga kapatid? Ano po yung objective content ng catechism? Meron tayong doctrine, meron tayong morals, at meron tayong worship. Itong tatlo na ito, mahalaga ito. Doctrines, morals, worship.
Ano yung subject? Sino ba? Para ba kanino ang catechism? Mga kapatid, para po ito sa lahat ng Katoliko nationwide. Now, I'm talking about Pilipinas lang, okay? Pero may mga kababayan tayo na wala sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Mga kapatid, importante itong doctrine, morals, and worship. Ang subject nito, every believer, every Catholic sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Mga kapatid, ano po yung goal natin? To respond to Christ's personal call to discipleship. Mga kapatid, discipleship ito'y proseso ng pag-aalagad. Hindi ho yan nakukuha ng pa-training lang ng 1 linggo tapos na. Bobby Tarok, magandang gabi bro. Maraming salamat. It is to respond to Christ's personal call to discipleship. We have to respond. Kailangan tumugon tayo, mga kapatid, sa panawagan ng Diyos sa pamagitan ng Banal na Espiritu doon sa discipleship. Ang ibig sabihin niyan, to believe, tayo ay mananalig, tayo ay kikilos, to believe, act, and worship. To believe, act, and worship. Importante ito mga kapatid. Itong tatlo na ito, yung sasampalataya ka, ikaw ay kikilos o gagawa, at ikaw ay sasamba. Importante yan ang matutunan ng bawat Katoliko sa Pilipinas. Gamit po yung ating kaisipan, mga kapatid, yung ating kagustuhan at ang ating puso. Mga kapatid, tayo po ay nasa isang community. Tayo po ay nasa community ng Panginoon Diyos. Ito po ay Catholic community, mga kapatid. Now, pangalawa, hindi lang po natin kinakailangan yung mag-focus tayo dun sa essentials, which is creed, commandment, and sacraments. Maganda rin po na meron tayong experiential, yung Pilipinong karanasan. Sa ating daily life, mararanasan mo itong paggalaw ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa trabaho, sa community, mga kapatid. Kailangan ma-experience po natin yung katotohanan. Pangatlo, Catholic. Pag sinabing Catholic, mga kapatid, yun po yung ang pinakalimitasyon natin. Pinag-uusapan natin dito, teachings ng Katoliko, hindi po ng Protestante. Now, sa Catholic po ay importante yung tatlong bagay dyan. Una, yung sources. Pangalawa, yung content. Pangatlo, yung goal. Ano po yung sources natin, mga kapatid? We have the sacred scripture and we have the Christian tradition. Ano po yung content natin, mga kapatid? Nandyan yung doctrinal truths, nandyan yung moral principles, nandyan yung values, at nandyan yung liturgical life. Sa content, mga kapatid. At ano pinaka-goal natin? To build up the community of disciples of the Lord. Kaya tayo may ganito, may mga pag-aaral tayo, series. Meron tayong Biblia. Abner Alpinage Sales, bro, magandang gabi. Meron kang Bible ng Catholic, dapat may kopya ka nito. Mag-invest po kayo, mga kapatid. 400 plus po ito nang binili ko dyan sa Bacolod po eh. Makapal po yan. Yan po yung isa lang ito sa mga Bible nating Katoliko. Marami tayong Bible ho eh. Opo, yan. Sarili natin yan, mga kapatid. Hindi po yung Protestante. Atin po yan. Atin. So liban dyan, sinasabi natin, meron ka rin ito na Catechism of the Catholic Church. Na magkasama po yan, mga kapatid. You have the Bible at meron kang Catechism of the Catholic Church. Ang goal po natin ay makapag-build up tayo ng mga community of disciples of the Lord. Now we'd like to see this 2025, mga tatay at nangananay na seryoso na talagang follower ni Jesus. Hindi kayo dapat follower ni Brad Calix, hindi ho. Secondary na lang po yun na follower kayo ni Brad Calix. But primarily, lahat tayo magsimula sa akin, sa ating Santo Papa, sa ating mga Cardinal, Archbishop, Monsignor, lahat ng kaparian, sa lahat ng layman. Dapat tayo isang ating tingin eh. Sa Panginoong Yesus. Dapat follower tayo ni Jesus. Mga kapatid.
So ika-4, ito ay practical, mga kapatid. Practical kasi again, sabi ko nga po sa inyo, importante na nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Dito po yan sa utak. Nagkakaroon ka ng information, nagkakaroon ka ng knowledge. Pag meron kang Bible, meron kang Catechism of the Catholic Church, 828 pages. Pipito Barbon, magandang gabi. Binabanggit din ni kapatid na Arturo Pagatpatan yung Didache Bible. Opo. Wala po akong ganyang kopya, pero hopefully magkaroon po ako ng ganyang kopya, at yung pinaka-latest ngayon na ginawa nila Scott Hahn. Kaya lang 6,000 po yun eh. Saka yung Catechism of the Catholic Church na parang illustrated na maganda po yung yung papel na ginamit. 6,000 po kasi yun. Nagpipray tayo na may mag-sponsor sa atin yan kasi hindi natin kaya po yan. Opo. It's good to have one, lalo na sa mga nagtuturo. Kung kayo po ay nagtuturo, ay importante pong meron tayong resources, mga kapatid. So sa practical aspect po, mahalaga na nagbibigay tayo ng pansin sa doktrina o yung tinatawag natin na orthodoxy, yung doktrina. Opo. Kasama po dyan yung Catholic moral conduct natin, saka yung ating attitude. At syempre, hindi lang dapat doktrina, kundi pagdating sa Catholic worship na tinatawag natin na orthopraxis. Orthopraxis, mga kapatid. Hindi lang po utak, doktrina, mahalaga po yan. Pero kung puro tayo doktrina, hindi ho yan natatranslate doon sa ating pagsamba sa Panginoon, walang kwenta po yung doktrina na yan. Maski na kabisado mo to, letra por letra, tapos hindi naman tayo nagiging mas banal, mas malapit sa Panginoon Diyos, walang kwenta. Kaya ho, babalansi po tayo lagi. Gagamit tayo ng isip, nag-aaral tayo, nagre-research tayo, pero dapat meron din tayo on the other hand yung ating pananambahan sa Panginoon. Nagiging mas humble po tayo the more we know, the more we learn. Yung mga bagay-bagay, in-expect ng Lord sa atin na babago yung ating puso. Hindi lang po yung utak natin na yumayabang po tayo. Opo. Yan. So, kung may kopya kanyang kapatid na Arturo, baka pwede mo akong anuhan sa email ko niyan. Gusto ko masilip yan, oo. Para part ng aking growth bilang isang bagong Katoliko, ay gusto ko po ma-expose sa mga ganyang mga bagay. Masilip ko po at titignan ko po siya at tignan ko siya ng time frame kung kailan ko siya babasahin para ho hindi naman nakasabit na lahat sa utak ko yung sabay-sabay. Opo. Maganda makita ko lang din yan. Yan. Maganda yan. Mga kapatid, itong binabanggit natin na doktrina at yung pagsamba, orthodoxy saka orthopraxis, mahalaga po ito. Pero ang pinaka-motivating factor po natin kung kaya natin aaralin, experiencing breakthrough through catechism, kasi gusto natin makita na ang bawat Katoliko sa Pilipinas ay meron tayong personal commitment to Jesus Christ. Okay? Personal commitment to Jesus Christ. Kasi mag-grow ka. We will follow Jesus. Opo. Importante po ito, mga kapatid. Itong personal commitment to Jesus Christ within doon sa Catholic community. Tayo po, ang tawag natin sa grupo natin, Catholic community tayo. Kaya mapapansin nyo sa screen, pagka tinatype ko dyan yung experience breakthrough, di ba? Catholic community broadcast. Kasi yung audience ko rito, majority Katoliko, bagamat may mga ilang pastor na nakikinig sa atin, mga ilang protestante na kilala ko. Opo. Pero majority ng ating audience ay mga Katoliko po. Gusto nating makita katulad nung sinabi nung mga disciple nung makita ni Andrew si Jesus. Ang sabi niya, di ba? Come and see.
Halika para makita mo. Halika, tignan mo. Ito yung magandang environment mga kapatid as we grow sa ating relasyon sa Lord. Now we will invite others, other Catholics na medyo nangihina sa faith. Maraming struggle sa buhay. You come and see. Ganon ang attitude natin. Brad, you come and see. Atin tayo sa misa. You come and see. Pumunta ka para makita mo yung galaw ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo. You come and see. At you taste the goodness of the Lord. Maganda yon na attitude mga kapatid. Sana hindi tayo nagiging katitsuran sa ibang Katoliko. Yung attitude na parisaic, na parang iskriba tayo. Hindi ho, wag nating ilayo yung tao, itaboy. Kung merong hindi masyadong active na Catholic, it is our responsibility. Kung sa tingin mo, nagmamature ka talaga sa Panginoon, matagal ka na sa Lord, meron ka talagang pakialam sa kapatid mo, nagmagugro, hindi mo lang sasarilinin yung alam mo. Encourage mo. Ay Brad, come on, ano tayo sa misa sa Sunday? Pick upin ka namin ha. Kung may sasakyan ka, medyo malayo, o medyo struggle yung kapatid, kapitbahay mo lang, you invite. You try to invite. You try to become, try to be a good Catholic and godly Catholic. Ay bro, tara, sama kayo sa Sunday. Ano ba kayong, alas 9 kayo? Oh, tama, sige. Let's join together. Let's journey together. Magandang attitude po yan mga kapatid. Because we would like to experience the life of faith. The life of faith, the life of hope, and the life of love. Now, para kanino itong catechism na ito mga kapatid? Ito po ay para sa ating mga kaparian, para sa mga religious, para sa mga catechist po natin, para sa mga religion teachers, and syempre para po sa atin ng mga magulang. Alam po ninyo, sa tingin ko, kung 40 years ago, 30 years ago, kung ang lahat ng parents, magsimula sa mga ninuno natin, kung kailan po ito nabuo tong catechism na to, kung sa tingin ko, kung ito ay nabigyan sila ng pagkakataon na aralin, ibinaba ng mga katekista ito sa mga kapatiran sa parokya, kung ang lahat alam itong catechism, wala pong lalabas ng simbahan eh. Ang problema, ilang piraso lang yung catechist natin sa simbahan. Ilang piraso lang. At as I observe, majority sa mga katekista natin, tigulang. Matatanda na po. Bibihira yung ang edad 25. Bihira eh. Kasi dito lang po sa amin, yung mga nakasama ko sa training, majority ho, mga mga 60s eh. Ilang piraso yung 50s. Ako nasa 54. Karamihan po may mga edad na eh. Parang wala masyadong may interest na magturo. Kasi ang katekisto sa mga bata po yan eh. Nagpupunta po yan sa school, nagtuturo po yan doon sa religion, tinuturo yung catechism, dahan-dahan, question and answer, gano'n po yung sistema niyan eh. At sana nga po kung kayo po ay teacher by profession, palagi ko dapat katekista po kayo. Mag-undergo po kayo ng pagsasanay katulad ni Brad Calix na ako po ay nag-undergo ng pagsasanay bilang katekista. Kasi hinihimay-himay po ng mga invited guest namin, lecturer na mga pare, mga seminarians, at yung mga matatagal na ho na mga katekista. Sila po yung primarily speakers po namin. Nagsasalit-salitan yung mga pare, seminarista, at yung mga matatagal nang nagtuturo. At dito ho kami sumisentro sa Catechism of the Catholic Church. Now, I'd like to challenge you mga kapatid. We need more teachers. We need more teachers mga kapatid. Hindi lang sa mga bata. Sa mga professionals. Especially yung mga parents dapat maturuan eh. Sino magtuturo sa mga parents? Wala na hong panahon si Father para gawin yan sa totoo lang. Sa sobrang busy ng ating pare, Monday to Sunday, wala na ho paglagyan.
Hindi na kaya ni Father po gawin yan. So, nakasalalay sa ating mga laiko yan. Makita mo yung burden na yan, na ikaw na mismo ay mag-volunteer ka na magpa-train ka na. Kayo ho na may capacity na magturo. Mag-ano po kayo, undergo po kayo ng pagsasanay nito. Basahin ninyo to, mayroon kang kopya. Kung wala kang pambili kasi 500 po yan, punta ka ron sa ano? Punta ka sa YouTube website. Opo, marami pong paraan para matuto. Kapatid na Usting Pabon, Rubines Sumpad, magandang gabi ho. Ganon din kay Pastor Dan Baldosa, magandang gabi po. Maraming salamat for joining. Ano po yung basic structure ng catechism, mga kapatid? Ito po ay Trinitarian. Tayo mga Katoliko, naniniwala tayo sa Trinity. Diyan po yung pinakasentro ng lahat ng turo natin. Trinitarian po tayo. Naniniwala tayo sa Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Iisang Diyos, tatlong persona. Pare-parehas po silang Diyos. Pare-parehas sa makapangyarihan. Ako mismo, matagal na akong pastor, hindi ko may paliwanag na eksakto yan eh. Bakit po? Mystery nga kasi. Paano mo ipapaliwanag yung misteryo? Etong finite minds natin, hindi kayang arukin eh, yung malalalim. Misteryo nga po eh. Misteryo nga po. Yan po ay Trinitarian. Pangalawa po ay Christ-centered ang catechism natin. Kaya kung mapapansin nyo, dyan po yan nakasentro mga kapatid. Kung mapapansin po ninyo, ang arrangement nito, lalo na po doon sa ating Catechism for Filipino Catholics na noong 1997 po ginawa, na yan po ay may pagsang-ayon po dyan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o yung CBCP. Mapapansin nyo na nahati po sa tatlo yan etong ating catechism. Una po, pinapakita ho dyan sa unang bahagi yung Christ our truth. Doktrina ho pinag-uusapan dyan. Pangalawa sa part 2, Christ our way. Pinag-uusapan dyan, moral life. At yung part 3 niyan, Christ our life, worship. So nahati sa tatlo yung ating catechism. Doktrina una, pangalawa moral life, pangatlo yung worship. At yung pinaka-epilogue niya, yung panalangin, mga kapatid. Etong 3 parts na ito, yung doctrine, moral life, and worship, pinipresent dyan yung Trinity, mga kapatid. The Father, the Son, and the Holy Spirit. At the same time, si Jesus yung pinaka-sentro, Christ-centered dyan. Si Jesus, di ba siya yung, sabi niya, I am the way, the truth, and the life, dyan sa 14:16 ng Book of John. At syempre, yung banal na Espiritu, dapat may pagtugon tayo bilang Katoliko. Ano po yung tugon natin? Dapat meron tayong pananampalataya, meron po tayong pag-asa, at meron po tayong hope. Yan po yung virtues na dapat ma-develop sa atin bilang Katoliko. Yung faith, yung hope, at saka yung love. Kasi sinasagot po dyan actually yung tatlong basic human questions. Pagka doktrina ho pinag-uusapan natin dyan sa catechism, sinasagot po dyan yung tanong, what can I know? Ano ba yung pwede ko malaman? Pagka sa doktrina, sinasagot niyan kung ano yung dapat kong malaman. Pag sa moral teachings naman ho, sinasagot po rin yung tanong, what should I do? Ano gagawin ko? Hindi naman po pwedeng alam mo lang yung head. Importante, what should I do? Yung moral teaching. Pangatlo, mga kapatid, doon naman sa sacraments or worship, what may I hope for? Ano yung pwede ko asahan dito? Kaya ho itong tatlong most basic questions na ito, na what can I know, what should I do, and what may I hope for, ay sinasagot po yan ng Catechism of the Catholic Church. Hindi po tayo Bible alone, mga kapatid. Hindi po tayo Bible alone.
Meron tayong sacred tradition at meron tayong magisterium. At mahalaga nito mga kapatid, yung subjective naman nito mga kapatid, yung ulo, yung ating head. Ibig sabihin, yung ating paniniwala, importante. Yung ating mga kamay, ang ibig sabihin niyan, yung ating pagkilos. At yung ating puso, na ang ibig sabihin niyan, yung prayerful trusting, mga kapatid. Prayerful trusting. Now, as I close, mahalaga nga ba itong catechism? Mahalaga po. Again, nasabi ko sa inyo, I encourage you to have your own Bible. Bumili po kayo. Ito po yung isa lang ito sa mga Bibles natin. Claretian po yung gumawa nito. Itong Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition. Medyo makapal yan, 73 kasi. Nandyan yung First and Second Maccabees, Bell and Dragon, di ba? Nung ako po yung pastor pa sabi ko, teka muna, ano ba yung mga libro na yon? Tawag namin dyan, apokrypha Ano ba yun? Mukha sa Diablo yun Nung pastor pa ho ko nababasa ko na ho kasi yun. Ngayon lang naman ako nung naging Katoliko, sabi ko, naging interesado ako lalo Ang trato namin yan, nung ako'y pastor pa, historical books yan. Hindi yan hindi yan kinasihan ng Diyos yung apokrypha na yan. Hindi kami naniniwala. Ngayon ko na lang ho pinaniniwalaan yan na yan ay bahagi ng salita ng Diyos. Yan, kompleto sa atin 73. Sa mga kaibigan natin, 66 lang po. So, liban sa Bible mga kapatid, importante mayroon kayong CP ng Catechism of the Catholic Church kasi dito ipinapaliwanag yung doktrina ng simbahang Katolika. Okay? At liban dyan po ay mayroon pa ho tayong Catechism for Filipino Catholics. Makapal po yan. Okay? At yung binabanggit ni bro na Didache or Didache, di ko alam kung tamang bigkas ko, mahalaga din po yon. Pero sa mga nagsisimula, sa mga doon muna tayo sa basic mga kapatid. Importante po yon. Germaline Honasan Balahadya, magandang gabi. Ganon din kay Elfrey Soto Havido, magandang gabi po. As I close mga kapatid, I'd like to challenge you na you stay as Catholic. You don't need to transfer to any Christian churches. Nasa tama ka simbahan. Yung realization ko na yan, later on na lang ho As I study, hindi lang yung Bible, kundi as I study yung church history, as I read yung mga church fathers, I was convinced na ito talaga yung simbahang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Mahirap lang pong lunukin niya ng mga pastor, majority sa Pilipinas, pero palagay ko naman, yung mga pastor na talagang diehard sa katotohanan, kung dadaanan nila yung dinaanan ni Brad Calix, sila ron mismo makukumbinse na tanggalin nila yung mga biases po nila, bigyan nila ng opportunity ito na sila ay talagang mag-aral ng taimtim. Palagay ko naman ang seryosong pastor na naghahanap ng katotohanan would agree, probably not now, probably 2-3 years from now, would agree kay Brad Calix. Na-miss ko yung sinasabi ni Brad Calix Yung aking challenge na sa mga pastor ay subukan po ninyong aralin ng mabuti yung church history. Basahin din po ninyo ang mga church fathers. Malaki pong may tutulong yan. Ngayon, kung hindi naman po kayo kumbinsido after 2 to 3 years, kung sa tingin nyo yung inyong denomination po yung tama, you just go ahead. Wala naman po tayong pamimilit na sinasabi dito. Ang sa atin lang, mas papaborito doon sa mga pastor na bukas ang kaisipan na mag-aral, hindi yung may mga bagay sa isip. Opo. Importante na bukas ang isip, bukas sa mga pagtatalakay sa ibang mga kapatiran. At maganda yung personal ka na nakumbinse, hindi dahil nakipagdebate ka sa pare, natalo ka ng CFD. Wala naman ho talagang mananalo sa totoo lang sa debate.
Hindi ko kasi alam ng ibang pastor yung tamang proseso ng debate. Akala kasi nila, ganun lang kadali makipagdebate. Hindi ho eh. Kaya nga ako, I do not go for debate. I'll go for dialogue. Kasi hindi man tayo magkasundo sa dulo, magkaibigan tayo. Hindi tayo nagbabastusan. Hindi ako sanay sa bastusan kasi. Doon tayo sa maginoong usapan. Kung ipipilit mo yung gusto mo, ay hindi ko naman ipipilit yun sa akin. Kasi ang hirap nun eh. Hindi tayo magkakasundo talaga po nun. Jimmy Oren, magandang gabi. Si Elfrey ay taga Himamaylan City, Negros Occidental. Bro, magandang gabi ha. Kay Rod Nicolas De, salamat po. Kay Nathan Rose Iligan mula dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Maraming salamat po for joining sa ating broadcast. You stay as Catholic. Andito ho ko para umalalay din po sa inyo. Let us journey together. Ito yung community na ni Brad Calix at ako po'y naniniwala na ito po yung aking misyon sa mga Katoliko na alalayan po natin sila kasi po importante alalayan natin sila. Kung yung mga kamag-anak nyo nandun na sa Protestante, huwag nyo nang kunin. Huwag nyo na silang pakialaman doon. Ang concentrate na lang ho natin yung pamilya mo. Na paano sila hindi magpupunta ron sa simbahan. Sa denomination na pinanggalingan ni Brad Calix. Ang solusyon, kayo po na mga tatay, seryosohin nyo yung pananampalataya natin. Kasi kung di nyo po siseryosohin to, pag pasimba-simba lang po kayo, pagka-trip nyo lang magsimba, pag birthday nyo lang, pag may sakit na kayo nagsisimba, malamang ho, bago matapos yung second quarter, nasa protestante na ho kayo. Ganun lang ho kasimple yun. Kasi mga protestante, pagdating sa Bible, dadalihin ka dun . Kung walang alam yung Katoliko. Hindi mo pwedeng may pagtanggol kasi wala ka alam hindi ka nagbabasa ng Bible Nag-i-invest ka sa material na bagay pero wala kang sariling Bible. Hindi ka makabili nito, 500 pesos. Pero naka-invest ka ng magandang sasakyan. May investment ka sa labas ng bansa. Hindi pwedeng ganun. Kung gusto mong seryoso na lumago sa Panginoon Diyos bilang Katoliko, mga kapatid, hindi mo kailangan mag-transfer sa ibang grupo just to prove your point. Hindi ho. Dito lang, pwede tayo mag-aral dito. Matututo tayo sa gabay ng Banal na Espiritu. Hindi mo kailangan lumipat. You stay as Catholic. Mamamatay ka bilang Katoliko, pero ang sentro ng buhay mo si Jesus, hindi si Pope Francis. Hindi siya yung Savior natin. Si Jesus Christ ang sentro natin. Trinitarian po tayo, mga kapatid. Yung mga santong meron tayo na tumutulong sa ating manalangin, kailangan natin sila. Pero hindi natin sila sinasamba, mga kapatid. Ang sinasamba natin si Jesus Christ. Marami lang tayong mga ritual, mga kapatid. Pero ang mahalaga nito, si Jesus yung sentro ng buhay mo. At ang salita ng Diyos, malaki yung papel dapat sa buhay natin yan. Balanse ka dun sa doktrina at dun sa maayos na pamumuhay. Magkasama po yan. Yan po yung problema ng Katoliko sa Pilipinas. Walang alam sa Bible. Wala. Kaya kung may narinig dun sa TV, sa YouTube, madaling tumatakbo dun. Bakit? Kasi salita daw ng Diyos yung narinig niya Ganun ba? Salita ng Diyos yung narinig mo? Sigurado kang word of God yung narinig mo? Hindi porket sumisigaw-sigaw yung mga preacher, word of God yung narinig nyo. Hindi ho. Hindi ho nakukuha sa pasigaw-sigaw yung word of God Dapat may impact ito sa buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin. Opo. Mga kapatid, nandito si Brad Calix. Hindi ako nagmamalaki rito. Hindi ho. Nagsisimula lang din ako bilang Katoliko. Ang lamang ko lang siguro, nag-aral ako ng seryoso ng 4 na taon. Binabalik-balikan ko ito. Opo. Bago pa ho ako mag-desisyon, meron na akong kopya nito. Meron na akong kopya nito. 3 beses ko na ho itong nababasa. Balik-balikan na ho. 828 pages po yan.
Kaya hindi ho biro eh. Pag sinabi mong Katoliko ka, dapat marunong ka eh. Marunong ka ipaglaban yung pananampalataya mo, ipagtanggol ba? Huwag ka maging member ng CFD kung may kipag-away ka, wag. Mali pong ano yan. Style yon. Diba nagjo-join sa Catholic Faith Defender eh, may kipag-away lang pala eh. Huwag po kayong mag-join dyan kung ganun ang gusto nyong gawin. Gusto nyo pala, naghahanap kayo ng kaaway eh. Huwag kayong mag-join sa CFD. Ang CFD po, pinagtatanggol natin, dumidepensa lang po tayo, baga sa basketball. Dumidepensa ka. Diba? Tumataas ka ng kamay. May nagdi-dribble sa harap mo. Hindi po pwede yung nagja-jump shot sa harapan mo na wala kang ginagawa sa harapan. Po pwede ba naman yan? Nagja-jump shot lang sa harapan mo yung kalaban mo. Wala kang magawa. Hindi ka man lang makataas ng kamay. Hindi mo man lang maagaw yung bola sa kanya. Dumidepensa lang tayo eh sa Catholic Faith Defender. Hindi tayo nakikipag-away. Oo. Ako, member ako ng CFD sa Bacolod. Dumaan tayo sa masusing training. Nag-aaral tayo bilang katekista sa Sacred Heart Seminary. Oh, anong purpose ni Brad Calix? Para ba magyabang ako, makipagtalo ko kasi ng mga pastor dyan? Hindi ho. Nag-aaral tayo para maidepensa natin yung pananampalataya. Para pag tinanong ako ng mga kaibigan ko, alam ko yung isasagot ko sa kanila. Opo. Oo. Tama yan bro Acero, yung debate sa US matino yun kasi sumusunod sila sa sistema. Sa Pilipinas, hindi ho nasusundan yung protocol ng debate kaya nakakainis makinig eh. Only in the Philippines. Pero yung debate sa US, sumusunod sa patakaran nyo, sa panuntunan. Kaya ho, pagka sila James White, yung mga nagdidebate yan, may sumusunod yan eh. May tamang order yan eh. Oh, may mapupulot ka sa dulo, hindi nag-aaway. Oh. Pero dito sa Pilipinas, pag tumaas na yung boses, pataasan ng boses, asan yung pagmamahal doon? Asan yung humility doon sa debate? Mataas na boses nyo, 'di ba? Tapos hindi sinusundan yung protocol ng debate. Sa Pilipinas ho yan. Kaya hindi ako believe sa debate sa Pilipinas eh. Opo, hindi ako masyadong nakikinig sa ganyan, sa totoo lang. Kasi ang dulo kasi away eh. Oh. Ngayon, sa atin lang, usap na lang. Kung makikinig, salamat. Kung hindi, wala namang para ituloy pa yung usapan kung hindi makikinig. Oo. Importante po yan na mabasa rin po yung footnotes, kapatid na Acero. Importante po yun. Na may mga talata po dun sa ilalim yan. I understand po yung sinasabi nyo kapatid. Importante po yun na hindi lang dapat nababasa yung pinakaano, kundi yung nasa ilalim. Opo. O importante po yung nasusundan kasi may corresponding po yan, talata sa Biblia. At minsan hindi lang ho sa Biblia, may mga church fathers na kinukot, di ba? Opo, tama po yung obserbasyon nyo. At sana nga po ay may mga kapatid tayo na mga Katoliko na yun talagang pagdating po sa ganyan gusto talaga nila matuto. Opo. Alas 8:48 mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa opportunity ho na binibigay nyo sa akin. Ako po ay bukas doon sa mga matatagal na Katoliko kung kayo po ay nagtuturo. Kayo po ay katekista, kayo po ay pare, matagal na ho kayong pare. Ako po ay open for any discussion kung sa tingin nyo dapat kong malaman itong mga bagay-bagay na ito, additional po sa ibang bagay, okay po ako dyan. Opo. Ipanalangin po ninyo ako sapagkat yung desire natin talaga matuto. Dahan-dahan lang po, sa edad ko, medyo hirap na rin po ako mag-absorb sa totoo lang, opo. Medyo nahihirapan na po ako mag-absorb, pero nagtatry lang din po tayo. Oo, nagtatanong-tanong din po tayo sa mga kaparian natin na napaka-gracious naman ho na pinapaunlakan yung mga queries natin. Opo. Bukas ho, makikita tayo, Lord willing. Alas 6 po ng umaga at dumadalangin po ako na pwede po ba yung ipagdasal nyo lagi yung aking may bahay? Opo. Medyo nahihirapan po kasi siya.
Hindi po siya nakakapasok sa paaralan. Nahihirapan po siya literally. Kaya na-appreciate ko po yung dasal nyo mga kapatid ha. Hindi ko po yan mababayaran yung ginagawa nyo na yan eh. Wala po akong pambayad. Ang akin lang pasalamatan kayo in general sa Panginoon. At ma-appreciate lang po. Hindi ko man mabanggit yung pangalan nyo isa-isa. Pero alam ko po na meron kayong desire na manalangin po at na-appreciate po namin yon. Opo. Salamat po mga kapatid sa mga nagbibigay ng mga insights sa atin dito sa broadcast. Noted po lahat yan mga kapatid. At kung meron po tayong tsansa, ay maaari po tayo makapag-usap sa mga panahon na libre po tayo. Opo. Alright. Maraming salamat Bro Tata Tanyesa, kay Alan Cayuna, maraming salamat. Bro Acero Obilio Dorado Gary Joy, maraming salamat po sa mga insights. Well appreciated po yan. At yung iba natin mga kapatid na nagbibigay ng mga ganyang insights, kailangan po natin yan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga kapatid natin na nagjo-join sa ating broadcast. Kila Bro Taruk, maraming salamat po sa inyo. At sa iba pa ng mga hindi natin nababanggit. Sabi ni Bobby, Christ-centrics, let's worship, magnify, and glorify our Lord Jesus Christ in the sacraments of the Holy Eucharist. Magaganda po yung mga insights ninyo mga kapatid, ano? At sana ipag-pray natin, magkaroon tayo ng Zoom. Let us study. Yung mga matatagal na po sa inyo, pwede ho natin gawin yan, ano? Magkaroon tayo ng Bible sharing at least once a week, liban pa dito sa ginagawa natin na magpipresent po yung mga matatagal na po sa inyo, no? Para ho makatulong sa Catholic community po. Opo, maganda po yan. Mga kapatid, tulungan niyo po si Brad Calix kung hindi pa ho kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel na State of Grace TV. Maaari po kayong mag-subscribe, paki-share po ninyo sa mga tropa ninyo, sa mga kaibigan po ninyo. Malaki po may tutulong yan. Maraming salamat po sa mga nag-share po ng ating videos. Opo. Ipagdasal po natin itong babanggatin ko lang na announcement bago tayo tuluyang magpaalam. Ang DYAF dito po sa Diocese ng Bacolod, bumalik na po yung programa ng Catholic Faith Defenders. Meron po silang 2 slots. Ang Liwan nga Dalan, Sunday po yan, 1:00 ng hapon hanggang 2:00. At yung Historia Sagrada, Sabado naman, 8:00 hanggang 9:00 ng umaga. Diyan po sa DYAF, Katoliko ako, DYAF ang radyo ko. Opo, yan. Yung mga taga Negros po ay makakatulong po yan sa atin. Mag-tune in din po kayo sa Catholic Answers. Marami po tayong matututunan. Sa YouTube, marami po tayong mga Catholic friends na nagsishare ng mga bagay-bagay sa doktrina. At lang po, mag-research lang po talaga kung may panahon po kayo. Sige, tayo po ay manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito sa mga listeners, sa mga nagbibigay ng insights na mahalaga rin. Nagdadasal po kami na mag-grow kami sa Panginoong Yesus. Alam ko hindi lahat ay may capacity na bumili ng Catechism of the Catholic Church. Hindi rin makakabili ng Bible ang iba, pero nagdadasal kami na merong effort na aralin ang salita ng Diyos. Kasi ito lang yung isa sa ilan sa mga paraan para ho makombat namin ang maling aral sa Pilipinas. Hindi namin kailangan makipag-away sa mga protestante at mga evangelical. Makaibigan namin sila sa totoo lang. Ang mahalaga lang ay yung espiritu ng pagpapakumbaba, ng pagmamahal, yung virtues makita sa amin, yung faith, hope, and love. At meron kaming nagdi-desire kami na makilala nila ang Panginoon. At naniniwala po kami na
nagiging problematic lang talaga pagdating doon sa interpretation sa Bible. Ang dahilan kaya napakaraming denominations, sekta, at religious organization sa Pilipinas at sa worldwide. Nagdadasal ako sa Catholic community sa Pilipinas na sana po ay maging strong, na pinangahawakan ang doktrina na salita ng Diyos. Binabasa ang Biblia, ang Catechism, at kumbinsido doon sa interpretation ng Magisterium. And we would like to pray po yung mga tatay na nandito ngayon, nakasama namin sa broadcast. Ingatan niyo po sila, yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga OFW, sa mga kapatiran. We just pray for your protection, for your mercy sa kanilang pamilya. Lord, we'd like to see a good and godly Catholic itong 2025. Dalayan ko na maraming maging followers ni Jesus, sapagkat yun po yung desire ng aking puso. Gamitin nyo nga po ang broadcast na ito, ang Kabrad sa Umaga, at ang experiencing breakthrough sa evening broadcast, na maging encouragement po ito sa Catholic community. Maraming salamat po. Ingatan nyo kami sa aming pagtulog mamaya. Lord willing, bukas magigising po kami na malakas ang aming pangatawan para mapagsaluhan namin uli ang aral po ng salita ng Diyos, na siya magbibigay ng encouragement sa buong maghapon po namin. Mama Mary, we just pray for your intercession. Samahan niyo po kami. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa aming pananalangin. At may joy namin patuloy ang salita ng Diyos sa aming mga buhay. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating evening broadcast na Experiencing Breakthrough. Sa ngalan po na aking may bahay, ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Maraming salamat po sa bawat isa. Ingat po kayo. God bless and bye for now.